Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1001, gusto ko siya. Bumalik si Yang Zilan, nakaharang sa kanilang daan habang sinasabi. Miss Kyu, hindi siya makakapunta. Bakit? Malamig na tanong ni Kyu Yuzin. Kailangan naming ayusin ang lalaking iyon ng ilang mga issue. Hindi siya makakapunta, sana maintindihan mo. Sabi ni Yang Zilan sa tila magalang na paraan. Paano kung tumanggi ako at gusto kong manatili siya sa akin? Mas malamig na sabi ni Kyu Yuzin. Naging matigas ang ngiti ni Yang Zilan. Bakit pinoprotektahan ni Kyu Yuzin si Lin Fang? Sa pagkakaalam ko, hindi kayo magkaibigan. Malamig na sabi ni Yang Zilan. Hindi, higit pa kami dyan, gusto ko siya, may problema kanyan. Malamig na sabi ni Kyu Yuzin. Si Yang Zilan at ang kanyang grupo ay natulala. Nagustuhan ng cold-hearted beauty, si Kyu Yuzin, si Lin Fang. Hindi sila makapaniwala. Imposible. Bakit magugustuhan ni Kyu Yuzin ang isang tulad ni Lin Fang? Isang ordinaryong cultivator sa ilalim ng layer ng Tianqi. Napakataas ng katayuan sa lipunan ni Kyu Yuzin, maraming tao ang nanligaw sa kanya. Maraming kilalang lalaki ang nagkagusto sa kanya, ngunit hindi siya kailanman nagpakita ng interes sa sinuman. Noon pa man ay natutuwa siyang mag-isa at mag-isa. Si Kyu Yuzin na may kasamang lalaki ay hindi normal, ngunit ang pag-akyat sa hagdan kasama niya at pagsasabi na gusto niya siya ay mas malala pa. Hindi nakatiis si Yang Zilan at Cho Junluo na marinig ang mga ganoong bagay. Sinabi ni Kyu Yuzin na gusto niya si Lin Fang. Si Lin Fang mismo ay natulala. Sinabi niya na gusto niya siya sa isang normal na paraan. Isang magandang babae na kamukha ni Zinye ang nagsasabi na gusto niya siya. Kyu Yuzin, hindi na kailangang magbiro para protektahan siya. Alam na alam namin na hindi ka posibleng magkagusto ang isang tulad niya. Malamig na sabi ni Yang Ziye. Lin Fang, halika rito. Sabi ni Kyu Yuzin. Naglakad si Lin Fang palapit sa kanya. Biglang iniunat ni Kyu Yuzin ang kanyang kamay, hinawakan ang leeg ni Lin Fang, hinayla siya palapit sa kanya at ngumiti sa napaka-wrinkle na paraan. Si Yang Zilan at ang iba pa ay natulala. Marahas na tumibok ang kanilang mga puso. Sino ka sa tingin mo? Yang Ziye, huwag mong isipin na mas magaling ka sa iba. Bukod sa makapangyarihang lakas ng dugo mo, bakit sa tingin mo iba ka sa mga ordinaryong tao? Galit na sabi ni Kyu Yuzin. Napatulala si Yang Ziye. Tumayo ka na, kung hindi, kailangan nating maglaban. Sabi ni Kyu Yuzin habang naglalabas ng malamig na enerhiya. Hinatak ni Yang Zilan ng mahabang mukha at sumulyap kay Lin Fang, na ngayon ay nakangiti. Miss Kyu, ayaw kong masaktan ka. Patatawarin ko na siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay dahan-daang lumayo si Yang Zilan. Patawarin. Matalim siyang sinulyapan ni Lin Fang. Ang mga taong iyon ay hindi kapani-pani walang-walang hiya. Lin Fang, wala na ako sa good mood. Balik na tayo. Sabi ni Kyu Yuzin na malamig na kinaladkad si Lin Fang pabalik. Si Yang Zilan at ang iba ay tumingin kay Lin Fang at umalis si Kyu Yuzin. Galit sila, ngunit hindi nila naiintindihan bakit nagustuhan ni Kyu Yuzin si Lin Fang. Mabilis na tumakbo sina Lin Fang at Kyu Yuzin pababa ng mga hakbang. Ang mga mapang apang puwersa ay hindi gaanong mahalaga kaysa dati. Hindi na hawak ni Kyu Yuzin ang braso ni Lin Fang. Papunta siya sa isang direksyon at hindi man lang lumingon kay Lin Fang na nasa likuran niya. Huminto si Lin Fang at tumingin sa kanya mula sa likuran. Pakiramdam niya ay natutunaw siya. Bata, dapat sumama ka sa kanya. O hindi ka maglakas loob. Panunuya ni Kyongchi, isipin mo ang sarili mong negosyo. Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, ang kanyang silhouette ay kumikislap at sinundan niya si Kyu Yuzin. Hindi mo na ako kailangang sundan. Malamig na sabi ni Kyu Yuzin. Hindi alam ni Lin Fang kung paano magre-react, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsunod sa kanya. Pagkatapos noon, hindi na niya ito sinabihan na huwag na siyang sundan muli. Dumating sila sa isang restaurant ng hotel at sabay-sabay na nag-order ng pagkain. Nanatiling tahimik si Kyu Yuzin. Nanatiling tahimik din si Lin Fang. Umupo lang siya sa tapat niya at walang sinabi. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nagtanong si Kyu Yuzin. Sabi mo magkamukha kami ng asawa mo. Talaga? Tumanggo si Lin Fang. Kung ganoon, hindi mo ba naisip na matagal na tayong magkakilala? Tanong ni Kyu Yuzin. Naningkit ang mga mata ni Lin Fang at nagtanong, palagi ka bang nasa lalawigan ng Bahwang? Sa totoo lang, hindi pa ako umalis sa lalawigan ng Bahwang, ngunit muli, bakit pakiramdam ko ay matagal na kitang kilala? Tanong ni Kyu Yuzin. Nagulat si Lin Fang. Kilala mo siya ng napakatagal na panahon. Naramdaman niyo ni Kyu Yuzin at kamukha niya si Zinye. Hindi pa ako nakapunta sa lalawigan ng Bahwang. Sabi ni Lin Fang na may maningning ng ngiti habang umiiling. Napakakakaiba, marahil ang iyong asawa at ako ay may mga karaniwang ninuno. Sabi ni Kyu Yuzin na nakangiti ng pilit. Nakaramdam siya ng pagkalito. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Lin Fang, ganoon din ang pakiramdam niya. Kaya naman hiniling niya kay Lin Fang na isakay siya sa kanyang bangka. Pagkatapos noon, hinawakan ni Lin Fang ang kanyang pisngi. Bago makilala si Lin Fang, kung sino man ang gumawa noon sa kanya, papatayin niya agad sila. Napaka-choleric niya. Ngunit kay Lin Fang, hindi siya gaanong nagalit. Sa kabaligtaran, pakiramdam niya ay kilala niya ito. Lumalakas din ang pakiramdam na iyon. Nagsimula pa siyang magkaroon ng nararamdaman para sa kanya ngayon.
Biglang gumalaw ang mga bagay kaya natakot siya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa puso niya. Manatili ka sa akin. Si Yang Zilan ay masama, ngunit kung mananatili ka sa akin, hindi siya mangangahas na hawakan ka. Sabi ni Qiu Yuzin na tumayo. Tapos, umalis na sila. Sa Tianjin City, hindi kalayuan sa Tiantai, nakakita sila ng isang silid sa hotel sa isang magandang patio. Kailangan nilang magpahinga, malapit nang magsimula ang proseso ng recruitment ni Emperor Shi at Emperor Yu. Sa gabi, nakaupo si Qiu Yuzin sa isang bench na bato. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa buwan, siya ay nag-iisip. Bakit? Bakit ang bilis ng tibok ng puso niya kapag naiisip siya o nakatingin lang sa kanya? Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng ilang hakbang nang may umupo sa tabi niya. Hindi na niya kailangan pang lumingon, alam niya kung sino iyon. Magsisimula ang proseso ng recruitment ni Emperor Shi at Emperor Yu sa loob ng halos 2 linggo. Kailangan mong magsanay sa paglilinang. Magkakaroon ng maraming henyo at prinsipe. Hindi magiging madali ang magtagumpay at maging isang Imperial Cultivation Disciple. Sabi ni Qiu Yuzin sa mahinang boses. Nakatingin pa rin siya sa langit. Hindi siya tumingin kay Lin Fang. Inilagay ni Lin Fang ang kanyang braso sa balikat ni Qiu Yuzin na nagpang-inag sa kanya. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Hindi ka naman interesado sa akin, di ba? Ayaw mo ba akong maging asawa? Umiling si Lin Fang. Hindi ka siya, magkaibang tao kayong dalawa. Sino ang mas kaakit-akit, ako o siya? Tanong ni Qiu Yuzin. Ibang-iba ka, dalawang magkaibang uri ng pagiging kaakit-akit. Sagot ni Lin Fang. Ganoon ba? Sabi ni Qiu Yuzin na may maningning na ngiti. Sa liwanag ng buwan, nag-adorno siya ng ibang antas ng kagandahan. Paano kung sabihin kung gusto kitang pakasalan, hindi ba? Biglang tanong ni Qiu Yuzin. Tumiti si Lin Fang at sinabi. Siyempre, kung gusto mo, gagawin ko, ngunit sa iyong katayuan sa lipunan, paano ka magiging interesado sa isang walang katulad ko? Hindi iyan totoo. Siguro gusto talaga kita, tulad ng sinabi ko noong nakaraan. Sabi ni Qiu Yuzin. Napaka-cute at maganda niya. Tumibok ang puso ni Lin Fang. Bueno, mas mabuti para sa akin kung gayon. Sabi ni Lin Fang na nagkibit balikat. Yakapin mo ako. Sabi ni Qiu Yuzin na may mapang aking ngiti. Nang inag si Lin Fang, yakapin siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1002, halika. Pagkaraan ng ilang segundo, binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga braso at niyakap siya. Gaano kalakas ng loob mo? Galit na sigaw ni Qiu Yuzin at buong lakas niyang sinampal si Lin Fang. Hindi nakaimik si Lin Fang habang naglalabas siya ng lakas ng demon silang para harangin ang mga braso nito bago niya ito masampal. Hinihiling mo na yakapin kita. Inis na sabi ni Lin Fang. Dahil sinabi ko yun, naniwala ka. Napaka-pervert mo, sabi ni Qiu Yuzin. Hindi nakaimik si Lin Fang. Ang mga babae ay komplikado. Puwap, puwap, puwap. Naglabas siya ng malaanino na mga kamao na puno ng malalakas na enerhiya. Isang malakas na hangin ang umihip sa likuran nila. Ilang sandali pa ay tumahimik na ang kapaligiran. 2 tao ang pumasok sa isang kwarto. Ang isa sa kanila ay punit-punit ang damit at mukhang magulo ang buhok. Iyon ay, sa magaspang, si Lin Fang. Matagal na siyang lumaban kay Qiu Yuzin, ngunit mas malakas ito kaysa sa kanya. Nakalusot siya sa ika-7 layer ng Tianqi. Walang pagkakataon si Lin Fang laban sa kanya. Nakakahiya. Mapanuksong sabi ni Qiyongqi. Isang babae ang nanalo laban sa kanya. Anong kahihiyan? Asar. Sabi ni Lin Fang na itinulak si Qiyongqi palayo. Roar. Sinuntok ni Lin Fang si Qiyongqi ng ilang beses. Bastard, sinuntok mo talaga ako. Galit na sabi ni Qiyongqi. Naglabas siya ng apoy at sinindihan ang damit ni Lin Fang. Kawawang Lin Fang. Binubuli siya ng isang babae at ngayon ay binubuli siya ng kanyang alaga. Sa ikatlong araw sa Tianjin City, sa distrito ng Tiantai, maraming tao ang nag-uusap tungkol kay Qiu Yuzin. Siya ay umibig sa isang batang lalaki na nakalusot lamang hanggang sa ikatlong layer ng Tianqi at isang basurang walang katayuan sa lipunan. Magkahawak kamay pa sila habang naglalakad palabas. Pinag-uusapan ito ng lahat. Si Qiu Yuzin ay sikat at ang kanyang angkan ay prestihiyoso. Siya ay may mataas na antas ng paglilinang, natural na mga kakayahan at siya ay medyo malakas. Maraming tao ang sumubok na manligaw sa kanya, ngunit walang nakakapagpangiti sa kanya. Gayunpaman, umibig siya sa isang lalaki na kara-rating lang sa probinsya, na nasa ilalim ng layer ng Tianqi, at nagnakaw ng bangka kasama ang 1,000 abstruse na kristal mula sa Yang clan para sa pagligtas kay Yang Ziye. Sa madaling salita, siya ay walang hiya. Ang sinabi ng mga tao, sa pagbubuod, ay ang dakilang Qiu Yuzin ay umibig sa isang piraso ng basura. Gusto ng mga umiibig kay Qiu Yuzin na ipahiya si Lin Fang, baka makalimutan niya siya noon. Siyempre, ang mga pinaka-nagulat sa balita ay hindi basta-basta, ngunit ang angkan ni Qiu Yuzin. Gusto ni Yang Ziye ang isang tulad ni Zuan Yuan, siya ay malakas at makapangyarihan, mayroon din siyang makapangyarihang dugo. Si Qiu Yuzin ay mas mahusay kaysa kay Yang Ziye kaya dapat ay pumili siya ng isang tao na mas mahusay kaysa kay Zuan Yuan, ngunit hindi, siya ay hindi.
Si Qiu Yuzin ay hindi kailanman nagkagusto sa sino man noon kaya ang kanyang angkan ay palaging nag-iisip na makakahanap siya ng isang taong namumukuntangi, tulad ni Zuan Yuan. Sa kasamaang palad, siya ay nahulog sa paibig sa ilang mas mahina kaysa sa kanya. Hindi siya kasing talino ni Yang Ziye. Nababahala ang Qiu clan, kaya kinailangan nilang hanapin si Qiu Yuzin. Napakabilis, nalaman ng mga tao kung saan siya tumutuloy sa distrito ng Tiantai. Maraming malalakas na cultivator ang nagtipon sa paligid ng simpleng hotel at marami pang iba ang sumunod sa kanila upang makita kung ano ang mangyayari. Alam ni Qiu Yuzin na naroon ang mga taong iyon kaya lumabas siya. Mukha siyang walang pakialam at malamig nang sabihin niya. Anong ginagawa mo rito? Pumunta kami para sa iyo at ang sinasabing gusto mo, sabi ng leader ng grupo. Ito ay isang binata na nakasuot ng puting damit. Siya ay dumating upang maging isang Imperial Cultivation Disciple. Karamihan ay mga kabataang lalaki, ngunit may ilang matatandang lalaki. Isipin mo ang sarili mong negosyo, pwede ba? Malamig na sabi ni Qiu Yuzin. Yuzin, kapag wala ang mga matatanda, ako ang iyong kuya. Kailangan kitang alagaan. Matagal nang umiral ang clan namin. Kung ang mga tao sa aming angkan ay gustong magpakasal, lahat ng tao sa angkan ay dapat sumang-ayon. Sa gayon, ang mga tao sa aming angkan ay maaari lamang magpakasal sa mga natatanging tao. Napakagaling mo, napakalakas mo, hindi ka makakagawa ng maling desisyon ngayon. Talaga? Ate, kailangan nating makita ang sinasabi mong gusto mong sabihin sa iyo kung katanggap-tanggap siya. Nakangiting sabi ng isang dalaga. Ang mga salita niya ay napaka-ipokrito bagaman. Nanatiling tahimik ang karamihan. Mayaman at makapangyarihan ang mga taong iyon. Nasiyahan si Qiu Yuzin na mag-isa dahil hindi tapat sa kanya ang mga taong iyon. Wala silang pakialam, ipokrito lang sila. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Sinasabi sa akin ng puso ko kung sino ang magugustuhan at wala itong kinalaman sa iyo. Umalis ngayon. Sabi ni Qiu Yuzin. Sister, pumunta kaming lahat para makita siya, halika na. Nanunuyang sabi ng dalaga. Noon pa man ay galit siya kay Qiu Yuzin sa clan. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Qiu Yuzin sa babae. Qiu Mei, kung pumunta ka dito para pagtawanan ako, maaari kang umalis. Ang ingay. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Isang binata ang lumabas sa maliit na bahay. Tulad ng sinabi ng mga alingawngaw, ito ay isang ordinaryong at simpleng cultivator sa ilalim ng layer ng Tianqi. Nakalusot lang siya hanggang sa ikatlong layer ng Tianqi. Nagpalit lang ng damit si Lin Fang. Sinulyapan niya ang karamihan at bamantong hininga. Si Qiu Yuzin ay may napakataas na katayuan sa lipunan. Sinulyapan ni Lin Fang ang mga tao at maliban sa lahat, nandoon ang lahat, sina Yang Zilan, Yang Ziye, Chou Junluo. Sinusubukan nilang sirain ang reputasyon ni Qiu Yuzin. Ate, huwag mong sabihing nine-love ka sa basurang ito. Nanunuyang sabi ni Qiu Mei. Tumahimik ka, biglang naglabas ng enerhiya si Qiu Yuzin, ngunit tumingin pa rin si Qiu Mei kay Qiu Yuzin na may malamig na ngiti. Talaga, siya ang mahal ko, kontento ka na ba? Umalis na kayong lahat dito. Malamig na sabi ni Qiu Yuzin. Inamin niya na gusto niya si Lin Fang, isang cultivator sa ibabang layer ng Tianqi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1003, halikan mo siya. Yuzin, ayos lang pero hindi mo ba dapat isipin ang clan natin? Sa tingin mo magugustuhan nila siya? Nakangiting tanong ni Qiu Mei. Wala akong pakialam. Mabubuhay ako sa buhay na gusto ko. Malamig na sabi ni Qiu Yuzin. Dahil yun ang gusto mo, wala akong masabi. Nakangiting sabi ni Qiu Mei. Tumingon siya kay Lin Fang at nakangiting sinabi. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang mahalin ng kapatid ko? Ang pangalan mo ay Lin Fang. Sabi ni Qiu Mei na nakangiti kay Lin Fang ngunit ang ngiting iyon ay masama, hinahamak, mayabang. Talaga. Sagot ni Lin Fang na walang pakialam at walang ekspresyon. Kilala mo ba kung sino ang kapatid ko? Nakangiting sabi ni Qiu Mei. Alam ko, ilang beses mo na itong sinabi, ang Qiu clan. Sabi ni Lin Fang. Dahil alam mo, may sasabihin ako sa iyo, si Yuzin ay isang kabataang babae ng aking angkan at napakahusay. Sikat siya, maraming lalaki ang gustong pakasalan siya, sa kanila, marami ang mas malakas kaysa sa iyo. Kaya tanungin kita, kahit na gusto ka niya, deserve mo ba ang pagmamahal na iyon? Sa tingin mo ba ay bagay kayo? Sabi ni Qiu Mei. Lahat ay nakatingin kay Lin Fang. Hindi mahalaga kung nagustuhan ni Qiu Yuzin si Lin Fang, isa siyang cultivator sa ilalim ng layer ng Tianqi, makakasama kaya niya ito? Anong kinalaman niyan sa'yo? Kailangan ko bang sabihin mo sa akin kung paano mamuhay ang aking buhay? Sino ka lang sa tingin mo? Malamig na sabi ni Lin Fang. Nagulat si Qiu Mei at malamig na ngumiti. Kailangan mong maging aware sa sitwasyon. Ikaw ay isang tao na walang kwenta, sa tingin mo ba masusundan ng langgam ang mga dragon para maging dragon? May sasabihin ako sa iyo ngayon, dapat mag-ingat ka sa mabahong bibig mo, walang magugustuhan sa iyo kung patuloy kang magsalita ng ganyan. Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Galit na galit si Qiu Mei. Gusto mong mamatay, sabi ni Qiu Mei. Walang sino man ang nagpahiya sa kanya. Hindi niya akalain na mawawalan din ng galit si Lin Fang. Lin Fang, halika rito. Sabi ni Qiu Yuzin. Naglakad si Lin Fang patungo kay Qiu Yuzin. Yakapin mo ako. Sabi ni Qiu Yuzin na may nakakaakit ng ngiti.
Ang mga tao ay namangha. Ang babaeng may pusong yelo ay biglang naging mainit sa harap ni Lin Feng, pinatunaw niya ito. Hindi kinaya ng mga lalaki na nandoon na makita siyang ganyan sa ibang lalaki. Si Lin Feng ay biglang nabasa ng malamig na pawis. Seryoso ba siya? Hindi ka maglakas loob. Sabi ni Qiu Yuzin gamit ang telepathy. Nakangiti pa rin siya kay Lin Feng na may maningning na ngiti. Bakit ayaw ko? Sabi ni Lin Feng. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga kamay at inilagay ito sa kanyang baywang. Si Qiu Yuzin ay nanginginig at naging matigas. Mukha siyang kinakabahan. Ang mga tao ay namangha. Ang mga miyembro ng Qiu clan ay mukhang galit na galit. Galit na galit ang mga may gusto kay Qiu Yuzin. Gusto nilang lahat na patayin si Lin Feng. Ang mga kamay nito ay nasa bewang niya ngayon. Napangiti si Qiu Yuzin na nahihiya. Napaka-sweet niyang tingnan. Lalong nagngangalit ang mga tao. Tumalikod si Qiu Yuzin at ibinalot ang sarili sa mga bisig ni Lin Feng. Malamig niyang tiningnan ang mga tao at sinabing, walang makapagsasabi sa akin kung sino ang gusto ko. Kung may manggahas na hawakan siya, papatayin ko sila. Ngayon, lumayas ka na. Pagkatapos ay naglabas si Qiu Yuzin ng ice energies at isang malamig na buwan ang lumitaw sa ibabaw niya. Isang malamig na buwan ng taglagas, tulad ng iminumungkahi ng kanyang pangalan. Nag-iisa at malamig ang hitsura ng buwan. Sumimangot si Qiu Mei at namutla. Ayaw niyang labanan si Qiu Yuzin. Asar. Malamig na sabi ni Qiu Yuzin. Sumimangot si Qiu Mei at sinabing, sige, sister. Sana hindi magagalit ang clan. Sana maging masaya kayong dalawa palagi. Galit na galit si Qiu Mei. Sa pagsasabi, sana hindi magagalit ang angkan. Binyantaan niya si Qiu Yuzin. Malamig na sinulyapan ni Qiu Mei si Lin Feng at pagkatapos ay umalis na ang lahat. Ang isa sa pinakamagandang babae sa bahwang ay umibig sa isang walang tao. Anong trahedya? Ang pag-alala sa magandang ngiti ni Qiu Yuzin nang tumingin siya kay Lin Feng ay lalong nagpagalit sa kanila. Tiningnan ni Qiu Yuzin ang mga taong umalis. Nanginginig si Lin Feng. Ang kanyang espiritu ay hindi kapanipaniwala. Tumalikod si Qiu Yuzin at umalis. Bumalik siya sa kwarto, walang sinasabi. Sinundan siya ni Lin Feng. Tumingon si Qiu Yuzin at ngumiti kay Lin Feng. Ano? Gusto mo ba akong yakapin ulit? Kung papayagan mo ako. Sabi ni Lin Feng na nagkibit balikat. Mapangahas ka, naglakas loob ka talagang yakapin ako sa harap ng maraming tao. Hindi ka ba natatakot sa Qiu clan? Hindi ka ba natatakot para sa iyong kinabukasan? Si Qiu Yuzin ay nakangiti sa isang maningning na paraan. Nakatitig siya kay Lin Feng at mukhang naiinip na marinig ang sagot nito. Lagi akong mapangahas. Nakangiting sabi ni Lin Feng. At saka, paano ako tatanggi kapag tinanong mo ako ng napakatamis? Masyado kang maganda. Madaldal ka pero hindi mo ba naisip ang kahihinatnan? Hindi pa, sabi ni Lin Feng na umiling. Nakangiti pa rin siya. Naglakad siya patungo kay Lin Feng, dahan-dahan at maganda. Napakapit siya sa kanya. Tila sinusubukan niyang pukawin siya. Sa pag-arte niyan, ibig sabihin papakasalan mo ako, maglalakas loob ka ba? Tanong ni Qiu Yuzin sa malumanay na paraan. Ang kanyang hininga ay humahampas sa mukha ni Lin Feng. Mahirap para kay Lin Feng na kontrolin ang sarili. Iniunat niya ang mga kamay at ipinulupot ang mga braso sa baywang niya. Nang inag si Qiu Yuzin at tumingin sa kanya. Mayroon kang bola. Sinabi ko na sa iyo. Dahil ang ibig sabihin ng ginawa ko ay magpapakasal na tayo, bakit hindi ako maglalakas loob? Ganoon ba? Kiss mo nga ako. Sabi Qiu Yuzin na lumapit sa kanyang mga labi patungo sa mukha ni Lin Feng at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata niya. Hindi napigilan ni Lin Feng. Lumapit ang bibig nito sa bibig niya. Boom! Isang nakakatakot na malamig na enerhiya ang nakapalibot kay Lin Feng. Ito ay nakakakilabot na malamig. Seal. Sigaw ni Lin Feng at naglabas ng lakas ng silang. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang mga braso at tinatakan ang kanyang purong chi. Binuksan ni Qiu Yuzin ang kanyang mga mata. Inaasahan ni Lin Feng ang kanyang paglipat. Ang lakas na loob mo. Malamig na sabi ni Qiu Yuzin. Sabi ko naman sa'yo, bakit hindi? Sabi ni Lin Feng at pagkatapos ay hinalikan siya nito. Ito ay kung may kidlat na tumagos sa kanyang katawan. Si Lin Feng pagkatapos ay biglang tumalikod at umalis ng mabilis hanggat kaya niya. Mukhang galit na galit si Qiyong Chi nang umalis si Lin Feng. Wala akong nakita. Sabi ni Qiyong Chi, pinagalitan ni Lin Feng ang kanyang mga ngipin. Si Qiyong Chi ay walang hiya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1004, nakakatakot na paglipad ng hagdan. Nang gabing iyon, si Lin Feng ay nasa kanyang silid, nagsasanay ng cultivation. Boom boom. Isang tunog ang nakagambala sa kanyang focus. May biglang nagbukas ng kwarto. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata at ngumiti ng pilit. Ano? Hindi ba ako welcome dito? Sabi ni Qiu Yuzin na malumanay na nakangiti. Siyempre ikaw. Pumasok si Qiu Yuzin sa silid. Nagsimulang tumibok ang puso ni Lin Feng habang kangi. Hindi ko lang akalain na darating ka sa hating gabi. Ganun mo na ba ako kamis? Mag-isa lang ako sa kwarto ko, dahil hindi ka dumating, pumunta ako. Nakangiting sabi ni Qiu Yuzin habang papalapit kay Lin Feng. Pakiramdam ni Lin Feng ay natutunaw siya nang tumingin siya sa kanyang ngiti. Nagbiro na naman ba siya? Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, pupunta ako. Sabi ni Lin Feng na hinawakan ang kanyang mukha. Hindi siya tinanggihan ni Qiu Yuzin.
Tumiti siya sa kanya at bamulong. Nag-enjoy ka ba? Oo, sobra. Sabi ni Lin Fang na tumatango. Gusto kitang mapasaya. Sabi ni Qiu Yuzin. Biglang nawala ang ngiti niya at naging yelo ang kwarto. Tila nagulat si Lin Fang. Gayunpaman, inaasahan niyang muli ang pag-atake nito. Agad siyang naglabas ng lakas ng dugo, kung hindi, baka masugatan siya ng lakas na iyon. Boom boom boom. Parang may gyera sa kwartong iyon. Nagsimula itong manginig at tuluyang bumagsak. Nang huminto sila, hinihingal na si Lin Fang. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang mga suntok ni Qiu Yuzin ay nag-iwan ng mga pasa sa kanyang balat. Natalo na naman siya. Kung hindi mo man lang ako kayang talunin, paano mo haharapin ang aking angkan? Malamig na sabi ni Qiu Yuzin. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi, sumunod ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sigaw ni Lin Fang. Kailangan nating maging mga alagad ng imperial na paglilinang. Sabi ni Qiu Yuzin nang hindi lumingon. Sumunod lang si Lin Fang na may mapait na ngiti. Si Qiyong Chi ay nakahiga pa rin sa labas ng cabin. Naasar si Lin Fang na sumilip si Qiyong Chi sa kanila. Bastos ka, malamig na sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, sinundan niya si Qiu Yuzin. Pagkaalis ng dalawa, tumingin si Qiu Yuzin kay Qiu Yuzin mula sa likuran na mukhang nag-iisip. Nahulog ang loob ng babaeng iyon kay Lin Fang nang napakabilis. Maaari bang? Bulong ni Qiyong Chi. Hindi na ito pinag-isipan ni Qiyong Chi. Hindi siya makasigurado. Iniisip niya kung ito ay isang napakabuti o isang napakasamang bagay para kay Lin Fang. Dumating sina Qiu Yuzin at Lin Fang sa ibaba ng hagdanan. Kalagitnaan na ng gabi at nagniningning ang buwan sa hagdanan. Mayroon pa tayong 100 araw para bumangon sa 18,000 hakbang na iyon. Kailangan nating magsanay. Kung sanay tayo, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa angkan ko. Kailangan nating maging mga alagad ng imperial na paglilinang, dapat. Sabi ni Qiu Yuzin na nakatingin sa buwan. Tumingin si Lin Fang sa kanya ngunit walang sinabi. Hindi yun nagustuhan ni Qiu Yuzin, tumingin siya sa kanya at sinabi. Narinig mo ba ang sinabi ko? Kailangan kong maging isang Imperial Cultivation Disciple para mapakasalan kita ng hindi sinasalungat ng iyong angkan ng ating pagsasama, tama ba? Nakangiting sabi ni Lin Fang bago idagdag. Mukhang nagpasya ka talagang pakasalan ko. Tumingin sa kanya si Qiu Yuzin at ngumiti ng nakakaloko. Nagyakapan at naghalikan na tayo, hindi mo ba gustong ipilit pa ang mga bagay-bagay? Siyempre ginagawa ko, ako ay isang responsableng tao. Sabi ni Lin Fang nang makita niyang mukhang natakot si Qiu Yuzin. Sige, akyat na tayo. Sabi ni Qiu Yuzin na nakangiti pa rin. Hindi gaanong nagsalita si Lin Fang. Agad siyang nagsimulang umakyat sa hagdan. Kahit hating gabi na, hindi lang sina Lin Fang at Qiu Yuzin ang tumatakbo. Si Qiu Yuzin at Lin Fang ay napakabilis, kasing bilis ng hangin. Hindi nagtagal ay umakyat sila ng 3,000 hakbang at ang pressure ay napakapangit na. Masyado kang mabagal. Sabayan mo ako. Sabi ni Qiu Yuzin habang nakatalikod at nakangiti kay Lin Fang. Tumanggo si Lin Fang at mahinahong sumunod. Sa kabila ng mapang-api na enerhiya, hindi nagbago ang bilis ni Lin Fang. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Lin Fang at Qiu Yuzin sa 10,000 hakbang. Ang enerhiya ay hindi kapani-paniwalang mapang-api, halos hindi sila makahinga. Para silang may bitbit na bundok sa kanilang likuran. Okay ka lang, tanong ni Qiu Yuzin kay Lin Fang. 10,000 steps, wala yun. Siyempre ayos lang ako. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Binalot niya ang sarili niya sa hangin, siyempre ayos lang siya. Huminto lang siya ng ilang segundo para huminga. Pagkatapos, nagsimula siyang lumipad muli sa hagdan. Sinundan siya ni Qiu Yuzin. Napakabilis, naabot nila ang 13,000 hakbang. Hindi huminto si Lin Fang sa pagkakataong ito at direktang umakyat sa 15,000 hakbang. Ang mga mata ni Qiu Yuzin ay kumikislap. Nanatili siyang nakatingin sa likod ni Lin Fang. Hingal na siya at pawis na pawis. Kailangan niyang huminto ng ilang segundo para huminga, ngunit hindi huminto si Lin Fang. Paano niya kayang panindagan ang pressure? Gawa ba sa bakal ang dugo niya o ano? Bulong ni Qiu Yuzin. Si Lin Fang ay hindi pa tumigil, hindi lamang siya umasa sa kanyang lakas, kundi pati na rin sa kanyang lakas ng dugo. Kung ang isang cultivator ay may mahinang dugo, maaari silang sumabog sa ilalim ng presyon na ito. Nang maabot ni Qiu Yuzin ng 16,000 hakbang, hindi na siya nakatiis at sa wakas ay tumigil. Tumingin siya kay Lin Fang na hindi tumigil at sumigaw, humihingal. Lin Fang, hintayin mo ako. Mukha siyang marupok at inosente. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa kanya na nakangiti. Ang cold-hearted at solitary girl ay mukhang pagod na pagod. Sinong nagsabi sa iyong umakyat ka ng mabilis? Sabi ni Qiu Yuzin. Nanatiling walang imak si Lin Fang. Ilang beses na niyang sinabihan siya na magmadali. Huminga tayong malalim. Mayroon pa tayong 2,000 hakbang na akyatan kung tutusin. Sabi ni Qiu Yuzin. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimulang kumislap muli ang kanyang mga mata at sinabi niya. Ituloy natin. Sige. Tumanggo si Lin Fang at nagpatuloy sila sa pag-akyat sa hagdan. Ang mapang-ipang puwersa ay nagiging hindi na makayanan. Iba-iba ang lakas ng bawat isa. Kung mas malakas ang isang cultivator, mas mapang-api ang puwersa. Sa makatuwid, ang puwersang umaapi kay Qiu Yuzin ay mas matindi kaysa sa puwersang umaapi kay Lin Fang.
Makalipas ang isang oras, narating nila ang 17,000 hakbang. Isang nakakatakot na puwersa ang umaapi sa kanila. Tumigil muli si Qiu Yuzin at tumingin kay Lin Fang. Ikaw bastard, bakit napakalakas ng dugo mo? Hindi ko sinabing mahina ang dugo ko, sabi ni Lin Fang. Ikaw. Muling ngumiti si Qiu Yuzin at sinabi. Naabot natin ang 17,000 hakbang. Nasobrahan ko ang hirap ng hagdan, malapit na tayong makarating sa Tiantay. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-akyat sa hagdan. Ang mapang ipang puwersa ay hindi kapani-paniwalang matindi sa puntong ito. Parang sisabog ang dugo nila sa pressure na iyon. Malapit na tayo, sabi ni Lin Fang na itinaas ang kanyang ulo. 17,900 hakbang. 100 pa ang mapupuntahan. Halos hindi makahinga si Qiu Yuzin, ngumiti siya at sinabi. Tama, halos. 100 pa, kaya natin ta. Pagkatapos, nag-condense siya ng purong chi at umakyat ng 18 hakbang, 82 pa. Boom! Gumawa siya ng isa pang hakbang at namula lahat. Ngunit ngumiti siya at sinabi. Lin Fang, 81 pang hakbang. Mukhang excited siya, 81 steps na lang. Boom boom. Ang mapang ipang puwersa ay parang biglang bumagsak sa kanya ang isang bundok, ang kanyang katawan ay itinulak pabalik at ang dugo ay tumalsik mula sa kanyang bibig. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1005, kasing hirap abutin ng ulap. Tumingin si Lin Fang sa kanya, nagulat siya. Mabilis siyang tumalon at sinubukang hawakan siya. Boom boom boom. Hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig at boom. Ang mapang ipang puwersa ay biglang naging napakalakas. Bitawan mo ako, hindi mo kayang panindagan ang 2 antas ng mapang ipang puwersa ng sabay. Sabi ni Qiu Yuzin. Mahigpit siyang hinawakan ni Lin Fang sa kanyang mga braso habang kumukulo ang kanyang dugo. Nagawa niyang bawasan ang pagyanig at pinahiga siya sa isang hakbang. Nahulog sila ng ilang dosenang hakbang. Ayos ka lang, tanong ni Lin Fang na pinupunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Hindi makayanan ni Lin Fang na makitang nasugatan si Qiu Yuzin. Okay lang ako. Tumalon si Qiu Yuzin mula sa mga braso ni Lin Fang at umupo sa isang hakbang. Naguguluhan itong tumingin sa kanya. Hindi niya akalain na napakalakas ng dugo ni Lin Fang. Nakapagtataka, nakuha siya ni Lin Fang sa kanyang mga bisig at pinatayo ang kanyang mapang ipang puwersa kasama ng kanyang, paano niya ito mapapamahalaan. Lalo na kung paanong hindi niya magawa. Anong nangyari? Tanong ni Lin Fang. May 81 hakbang na lang siya at itinulak siya palayo. Nakakatakot ang lakas ng hagdan na iyon. Sabi ni Qiu Yuzin. Susubukan ko, sabi ni Lin Fang. Napakabilis, nakarating siya kung nasaan si Qiu Yuzin. Mag-ingat ka, Lin Fang, nakakatakot talaga. Babala ni Qiu Yuzin. Mag-isa lang sila sa taas na iyon. Maraming tao ang hindi nakayanan ang puwersa at kinailangan nilang magsanay para mas mataas. Gumamit sina Lin Fang at Qiu Yuzin ng maraming lakas ng dugo at purong chi para makarating doon. 18,000 hakbang, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingin si Lin Fang Qiu Yuzin at nakitang may nakatayo roon. Isang taga-Tiantay. Tumingin sina Lin Fang at Qiu Yuzin sa taong iyon. May tao na sa taas, dapat taga-Tiantay sila. Ang taong iyon ay nakasuot ng normal na damit at mukhang kalmado at simple. Ang taong iyon ay may suot na kwintas at walang buhok. Isang Buddhist monghe ba iyon? Bulong ni Lin Fang sa kanyang sarili. Ang taong iyon ay mukhang isang Buddhist monghe. Ngunit iba ang sinabi ni Qiu Yuzin. Sado. Ang huling 81 na hakbang ay ang pinakamahirap, ang pag-abot sa mga ulap ay kasing hirap ng pag-akyat sa mga huling hakbang na iyon. Dapat bumalik ka para sa pagsusulit. Sabi ni Sado sa mahinang boses, ngunit kakaiba. Kasing hirap abutin ang mga ulap. Bulong ni Lin Fang. Ang mga huling hakbang na iyon ay ang tunay na pagsusulit. Ang unang hakbang sa pagiging isang Imperial Cultivation Disciple ay ang umakyat sa buong hagdanan. Guro, ilan ba ang kailangan naming akyatan para makapasa sa pagsusulit? Tanong ni Qiu Yuzin sa batang si Sado. Kahit na siya ay bata pa, naiintindihan nila na siya rin marahil ay isang napakalakas na cultivator. Kung hindi, wala siya sa Tiantay at hindi naroroon para protektahan ang paglipad ng hagdan. Ang 81 hakbang ay nahahati sa 9 na iba't ibang uri ng mga hakbang. Ang bawat grupo ng 9 na hakbang ay naglalaman ng iba't ibang uri ng mapang ipang lakas, ang pag-akyat ng 2 grupo ay sapat na upang maging kwalipikado. Sagot ni Sado. Tumingin si Qiu Yuzin kay Lin Fang. 2 grupo ay parang 10 palapag, 9 na grupo ay dapat na napakahirap pagkatapos. Guro, maaari ko bang subukan? Tanong ni Lin Fang kay Sado. Tumiti ang Sado at sinabi. Ngayon ay hindi mo magagawa, ngunit dahil matandang magkaibigan na tayo, subukang gumawa ng hakbang. Mga matandang kaibigan. Si Lin Fang ay nalilito. Tumingin siya kay Sado, pero hindi niya kilala, bakit niya sinasabi na magkaibigan na sila. Master, kilala mo ba ako? Tanong ni Lin Fang. Masyado siyang na-curious. Lin Fang. Sabi ni Sado. Si Lin Fang ay namangha. Kilala niya siya. Si Qiu Yuzin ay nagulat din. Kilala ng Sado si Lin Fang. Ano ang nangyayari? Isang tao mula sa Tiantay, isang personal na alagad ng emperador, ang nakakakilala kay Lin Fang. Tumiti si Qiu Yuzin kay Lin Fang sa isang matangkad na paraan at sinabi. Marami ka pang sasabihin sa akin. Hindi nakaimik si Lin Fang.
Tumingin siya kay Qiu Yuzin at sinabing, hindi ka rin nagtanong, pero... Pagkatapos, tumingin muli si Lin Fang kay Sado at sinabing, ngunit, hindi pa kita nakita. Saan mo ako kilala? Mula sa aking pangalawang kapwa-disipulo. Nakangiting sabi ni Sado. Pagkatapos, sinabi niya, sige, Lin Fang, gawin mo ang lahat para maging isang Imperial Cultivation Disciple, maiintindihan mo rin. Ikalawang kapwa-disipulo. Si Lin Fang ay namangha. Bigla niyang naalala ang palaging tinatawag ni Qiyongqi na isang tunay na henyo, ang pangalawang personal na disipulo ni Emperor Shi at Emperor Yu, si Hao Qinglin. Sa katunayan, dapat na siya iyon. Dumating si Hao Qinglin kay Gan Yu at tinulungan si Lin Fang ng ilang beses. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Lin Fang kung bakit. Napakalakas ni Hao Qinglin kaya pinahiya pa niya ang mga taong tulad ni Zuan Yuan. Sa harap ni Hao Qinglin, si Lin Fang ay isang spek ng alikabok, bakit niya binigyan ng malaking kahalagahan si Lin Fang? Isa pa, ilang beses na niya itong tinulungan. Si Lin Fang ay namangha. Lalong lumiwanag ang ngiti ni Qiu Yuzin. Ang lalaking iyon ay nakakagulat na kilala ang mga tao mula sa Tiantai at higit pa rito, si Sodus. Ang kanyang katayuan sa lipunan ay direktang mas mataas. Si Qiyumi at ang iba ay hindi magiging walang galang sa kanya kung alam nila iyon. Ang iyang clanman, hindi sana siya mapapahiya kapag sinamahan niya si Yang Ziye pabalik sa kanyang clan. Si Qiu Yuzin ay naiinip na makita si Lin Fang na maging isang Imperial Cultivation Disciple. Ang mga taong iyon ay magugulat na makitang kilala ni Lin Fang ang mga tao ni Tiantai. Nagsimulang umakyat muli si Lin Fang, kumukulo ang kanyang dugo. Ang lakas na nakapaloob sa mga hakbang ay nakasalalay sa lakas ng cultivator. Gayunpaman, ang lakas ni Lin Fang ay mas mataas kumpara sa kanyang cultivation level. Sa makatuwid, ang mga hakbang sa harap niya ay hindi mahirap umakyat. Napakahirap para kay Qiu Yuzin dahil ang kanyang lakas ay kapareho ng kanyang cultivation level, kung hindi man mas mababa. Nag-iisip si Qiu Yuzin kung makakaakyat si Lin Fang sa unang siyam na hakbang. Dahan-daang umakyat si Lin Fang. Boom boom boom. Isang malakas na puwersang mapang-api ang bumagsak sa likod ni Lin Fang. Mas matindi pa ang mapang-apang puwersa doon kaysa sa mga naunang hakbang. Ang mga damit at buhok ni Lin Fang ay lumilipad sa sumisipol na hangin. Kinabahan si Qiu Yuzin, nakatitig siya kay Lin Fang, hindi gumagalaw. Si Lin Fang ay hindi kapani-paniwalang matyaga. Ginamit niya ang kanyang lakas ng demonyo pati na rin ang kanyang lakas ng Buddha. Sa ngayon, sapat na ang kanyang lakas para pumatay ng isang cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi at maging ang mga ordinaryong cultivator ng ika-anim na layer ng Tianqi. Dahan-dahan siyang naglakad, tumunog ang mga pagsabog habang nagpupursige si Lin Fang. Ang lakas ay gamulong sa langit. 80 na hakbang pa, ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang na may matatalas na ilaw. Parang sisabog ang dugo niya. Nawala ang kaba ni Qiu Yuzin at ngumiti siya. Si Lin Fang ay hindi kapani-paniwala. Nagtagumpay si Lin Fang kung saan siya nabigo.